Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako si Patrolwoman Janina Aguas ng Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 6 na milyong halaga ng cocaine sinurn over sa mga otoridad sa Palawan. Dating miyembro ng Communist Terrorist Group, voluntaryong sumuko sa Apayao. Mahigit 2 milyong halaga ng iligal na droga at baril na kumpiska sa Iloilo. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Muling umarangkada ang Community Outreach Program na isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa San Fernando City. Ang magandang balita ay mula kay Police Corporal J.R. Del Mendo. Tagumpay na isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa pamumuno ni Police Lieutenant Giselle Insadjan, Officer in Charge ng Community Affairs Section, at sa ilalim ng supervisyon ni Police Colonel Fidel D.G. Junio, Acting Force Commander, ang isang Community Outreach Program para sa mga residente ng Barangay Sakyud sa lungsod ng San Fernando, La Union. Sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection, Municipal Civil Registry at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fernando City, nagbigay ang RMFB-1 ng iba't ibang serbisyong pangkomunidad upang matulungan ang mga mamamayan na mahagi ng food packs sa mga benepisyaryo at nagsagawa ng lecture hinggil sa kahandaan sa sakuna at fire drill upang itaas ang kaalaman sa kaligtasan. Nagbigay rin ng DT monitoring, serbisyo mula sa Civil Registry at libreng gupit para sa kaginhawaan ng mga residente. Bilang dagdag na suporta, nagkaloob ang unit ng BP apparatus, bola ng basketball at arnis equipment na donasyon mula kay Ms. Rosalind Advincula, miyembro ng Battalion Advisory Group, upang pasiglahin ang kalusugan at sport sa komunidad. Sa pamamagitan ng programang ito, pinatunayan ng RMFB-1 ang kanilang patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan, pagtataguyod ng kaligtasan, kalusugan at pagkakaisa sa lalawigan ng La Union. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Tinatayang 301,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa operasyon ng PNP. 2 suspect,
Arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Micheline Balyada. Arestado ang dalawang individual sa matagumpay na operasyon laban sa pagbebenta ng peking sigarilyo ng Dinapige Municipal Police Station nito lamang Sabado, 18 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Digumased, Dinapige, Isabela. Sa pangunguna ni Police Captain Joshua C. Furigay, officer in charge ng Dinapige Municipal Police Station, naaresto ang mga suspek na kinilalang sina alias JV, 34 anyos at alias Ted, 36 anyos, matapos mahuling aktwal na nagbebenta ng mga peking sigarilyo sa harap ng Juantas Store dakong 1:00 ng hapon. Batay sa ulat ng Barangay Intelligence Network, ang mga suspek ay nagbebenta at nagdi-distribute ng mga kontrabandong sigarilyo sa mga bayan ng Kasiguran at Dilasag sa Aurora at maging sa Dinapige, Isabela. Na-recover mula sa kanila ang 16 na kahon ng iba't ibang brand ng peking sigarilyo na may kabuuang halagang 301,000 pesos at isang puting Isuzu NKR truck na ginamit sa illegal na gawain. Ang mga suspek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 263 ng Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code. Nasa kustudiya na sila ng Dinapige Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. Ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP Dinapige sa ilalim ng programang Makabagong Pulisya, Matino, Mahusay at Maaasahan na naglalayong mapanatili ang ligtas, maunlad at mapayapang komunidad. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Sa walang humpay na operasyon kontra ilegal na droga ng PNP, nasabat ang 850,000 pesos na halaga ng ilegal na droga mula sa 2 lalaki sa isinagawang bypass operation ng Cabuyao PNP. Patrolwoman Maysa Arturio, ibalita mo. 2 suspek ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng Cabuyao Component City Police Station nito lamang Oktubre 18 taong kasalukuyan sa Barangay Gulod, Cabuyao City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel John R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang mga suspek na sina alias Huawei, 31 anyos, at alias Ray, 29 anyos, na kapwa-residente ng Santa Rosa City, Laguna. Nakumpiska mula sa mga suspek ang humigit kumulang 125 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa 850,000 pesos, isang weighing scale, isang belt bag, at iba pang drug paraphernalia. Ang buong operasyon ay naisagawa sa presensya ng isang hala na opisyal ng isang barangay at isang kinatawan ng media habang ito ay naitala gamit ang isang body-worn camera. Kasalukuyang nasa custody ng Cabuyao CCPS ang mga arestadong suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Sarturio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Mahigit 6 na milyong halaga ng cocaine ang tinurnover ng isang mangingisda sa mga otoridad sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman Desiree Padilla. Ng Puerto Princesa City Police Office ang katapatan at pagiging alerto ng isang mangingisda mula sa Barangay Bagong Bayan matapos nitong agad na isuko sa mga otoridad ang isang pakete ng hinihinalang cocaine na natagpuan niyang palutang-lutang sa dagat nito lamang Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa investigasyon, bandang alas 8 ng umaga nang mapansin ng naturang mangingisda ang isang kahinahinalang pakete habang pauwi mula sa pangingisda. Agad niya itong pinaalam kay Barangay Captain Rolly A. Magbanwa na mabilis namang nakipag-ugnayan sa Police Station 3 upang may parating sa mga otoridad ang natuklasan. Agad na rumisponde sa ulat ang mga tauhan ng Police Station 3 sa pangunguna ni Police Captain Discoro S. Orchidera Jr. kasama ang mga kasapi ng City Mobile Force Company, Regional Intelligence Division at City Police Drug Enforcement Unit. Dakong alas 3:50 ng hapon ay formal na sinuko ni Kapitan Magbanwa sa mga rumespondeng pulis ang isang pakete na balot ng itim na plastik at may label na 3D Bugatti. Tinatayang nasa 1.15 kilo ang bigat ng nasabing cocaine na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6,095,000 pesos.
Ayon kay Police Colonel Christian M. Tabdi, Acting City Director ng PPCPO, labis niyang pinapurihan ang pinakitang katapatan ng mga mangingisda at mabilis na aksyon ng mga opisyal ng barangay. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ni Police Colonel Tabdi ang publiko na huwag itago, ibenta o interesadong pagmamay-ari ang anumang kontrabadong makikita dahil ito ay may mabigat na parusang nakapaloob sa batas. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PPCPO sa Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang mas mapalakas ang pagbabantay sa mga karagatang sakop ng Palawan. Tiniyak ni Police Colonel Tabdi na nananatiling matatag ang PPCPO sa pagpapatupad ng kampanyalang PNP laban sa iligal na droga at sa pagtiyak ng isang ligtas at drogang layang Puerto Princesa City. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Dating miyembro ng Communist Terrorist Group, voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Cabugao, Apayao. Patrolwoman Jesly Sabado, magbabalita. Sumuko sa mga otoridad ang isang dating kasapi ng NPA sa baryo sa barangay EKB, Cabugao, Apayao noong 17 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang sumukong individual, nakilala sa alias na Edgar, 40 taong gulang, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing barangay na dating kasapi ng NPA Indabaryo member sa ilalim ng KRCV Comprov Cagayan. Pinangunahan ng pinagsamang pwersa ng 15th of 5th Maneuver Company, RMFB-15 bilang lead unit, katuwang ang iba pang unit ng pulisya at ang Philippine Army, ang pagsuko ng naturang individual kasama ang isang caliber 45, isang magazine at 5 bala. Ang voluntaryong pagsuko ay resulta ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa insurhensiya sa ilalim ng Executive Order No. 70 o NTF-ELCAC na naglalayong wakasan ang armadong tunggalian sa bansa. Ang individual ay kasalukuyang nasa kustodiya ng 15th of 5th Maneuver Company, RMFB-15 para sa dokumentasyon at debriefing, habang ang isinukong baril ay ipapasa ilalim sa ballistic examination ng Apayao PFU. Patuloy namang hinihikayat ng kapulisan ang iba pang kasapi ng rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan at makibahagi sa mga programang pangkapayapaan at pangkabuhayan na naglalayong maghatid ng panibagong simula mula sa mga dating kasapi ng armadong kilusan. Mula dito sa probinsya ng Apayao, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. 36 anyos na lalaki, arestado sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Pasig City Police Station. Ang balita ay mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Naaresto ng mga operatiba ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit ang isang lalaki sa ikinasang operasyon laban sa ilegal na droga sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kinilala ng Pasig Police ang sospek na si alias Gabriel, 36 anyos at naninirahan sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Nasamsam ng pulisya kay alias Gabriel ang 2 gramo ng hinihinalang shabu na may malaking halaga. Nahaharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot kasama ang isang caliber 22 revolver sa isinagawang operasyon sa Iloilo. Patrolwoman Glidel Astrologo, ibalita mo.
Nasabat ng mga operatiba ng Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Major Dadji Dilema ang tinatayang 2,040,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at isang baril sa matagumpay na buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Agutayan, Santa Barbara, Iloilo, bandang alas 8 ng gabi nito lamang ika-17 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang pangunahing suspect na si alias Bay, 48 taong gulang, walang trabaho at residente ng Barangay Liboo, Pasig City. Nahuli rin kasama nito ang 4 pang individual na sina alias Jonel, 47 taong gulang ng Barangay Agutayan, Santa Barbara, Iloilo, alias Tisoy, 45 taong gulang ng Aganan, Pavia, at alias Maymay, 38 taong gulang ng Kagamutan Norte, Leganes, Iloilo. Ayon kay Police Major Dilema, kabilang si alias Bay sa mga itinuturing na source ng illegal na droga sa lalawigan. Na-recover mula sa mga suspect ang humigit kumulang 300 gramo ng hinihinalang shabu, tinari ng isang homemade caliber .22 revolver na may lamang 7 bala. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng Santa Barbara Municipal Police Station para sa dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng Iloilo PNP sa paglaban kontra droga at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga Ilonggo, alinsunod sa kanilang isinusulong na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Astrologo. 25 anyos na vlogger, arestado matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng mga miyembro ng Tubigon PNP. 68,000 pesos na halaga ng iligal na droga, nasamsam. Niedo, magbabalita. Tagumpay na naaresto ang isang street-level individual na vlogger umano sa isinagawang buy-bust operation ng Tubigon Municipal Police Station sa Puro 4, Barangay Macaas, Tubigon, Bohol noong ika-15 ng Oktubre taong kasalukuyan dakong alas 6:53 ng gabi. Kinilala ni Police Captain Carl Jobelo Franco, hepe ng Tubigon Municipal Police Station, ang suspect sa alias Gigel, 25 taong gulang, residente ng Purok 2 na nasabing barangay. Ayon sa pulisya, kabilang si Gigel sa listahan ng mga street-level individual na target sa pinaigting ng kampanya kontra iligal na droga sa lalawigan. Nasamsam mula sa suspect ang 13 pakete ng hinihinalang shabu na aabot sa humigit kumulang na 10 gramo na may tinatayang standard drug price na 68,000 pesos. Nakumpiska din ang empty pack ng Chesterfield cigarette, motor, pati na rin ang mark money na ginamit sa operasyon. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 na Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Meron po tayong dinakip na isang sikat na social media influencer sa pamamagitan ng buy-bust operation. Na-monitor natin ang kanyang gawain dahil siya po ay nagla-live sa Facebook at maghihikayat sa paggamit ng droga. Nais ko lang pong ipaalala, huwag nating gamitin ang social media sa maling paraan, lalo na sa pag-iendorso, pagpapakita o pagpopromote ng paggamit ng iligal na droga. Ang ganitong mga gawain ay hindi nakakatawa, hindi nakakabilib at lalong hindi nakakabuti, kahit na ikaw pa ay sikat na social media influencer. Ang pagpalaganap ng droga kahit sa online platform sa isang paglabag sa batas at isang malaking insulto sa ating komunidad na patuloy na nagsisikap maging ligtas at maayos. Bilang hipe ng pulisya sa bayan ng Tubigon, ako po ay nananawagan sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan at social media influencers, na gamitin natin ang ating boses at impluensya sa mabuting paraan. Gamitin ang social media sa tama, para sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng epektibong koordinasyon ng kapulisan at komunidad sa layuning sugpuin ang iligal na droga tungo sa isang mapayapa at ligtas na lalawigan ng Bohol. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Caniedo. Walang kawala ang isang street-level individual
sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Tacloban City PNP. Ang balitang yan ay hatid ni Patrolwoman Camberley Flores. Mga otoridad ang isang street-level individual sa kinasang bypass operation sa Barangay 62B, Sagkahan, Tacloban City. Bandang alas 7:41 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Station 2 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 4.6 gramo na nagkakahalaga ng 31,280 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at isang coin purse. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bilang tugon sa adhikain ng Bagong Pilipinas, patuloy na pinaiigting ng pambansang pulisya ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang krimen upang tiyakin ang seguridad at kapakanan ng mamamayan. Ang Bagong PNP ay nagsusulong ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Simulan natin ng balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hindi na nakapalagpas sa mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Valencia City, Bukidnon. Maghahatid ng balita si Patrolwoman Riza Sahonia. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang joint bypass operation ng RPDEO 10, 1003rd Maneuver Company, RMFB 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, CD Anti-Drug Special Unit Team, Bukidnon PPO, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon, nitong 18 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station and drug suspect na si Alice Lali. Lalaki, 41 taong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 36,040 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng isang high-value individual sa isinagawang operasyon ng Mati City Police Station. 68,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot, nasabat. Magbabalita dyan si Patrolwoman Bernamay Lapus. Ang isang drug personality sa isinagawang bypass operation ng Mati City Police Station sa Purok Seaside, Barangay Badas, Mati City, Davao Oriental, nito lamang ika-18 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Acting Chief of Police ng Mati City Police Station, ang suspect na si alias Buhel, 38 anyos, driver na tinaguriang high-value individual sa nasabing lugar. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Saaw, nahuli ang suspect ng mga tauhan ng Mati City Police Station sa koordinasyon ng City Drug Enforcement Unit. Na-recover mula sa suspect ang 3 pakete ng pinaghihinilaang shabu na may tinatayang bigat na 10 grams na may standard drug price na 68,000 pesos, isang black pouch at bypass money na ginamit sa operasyon. Samantala, ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng nasabing istasyon para dumaan sa tamang disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinapaigting na kampanya ng Police Regional Office 11 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Joseph R. Arquiles laban sa iligal na droga sa Rehiyon 11.
Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernamil Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. 518,000 pesos na halaga na smuggled na sigarilyo na-recover sa checkpoint ng mga otoridad sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang buong detalye ay mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Na-recover ang 518,000 pesos halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang anti-criminality checkpoint operations at police visibility ng mga personahe ng Sultan Kudarat PNP sa Diversion Road, Barangay Dumalungkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nito lamang 17 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Hector E. Tanyo Jr., Acting Chief of Police ng Sultan Kudarat MPS, bandang alas 9:50 ng gabi ng nasabing petsa nang makatanggap ng ulat ang naturang istasyon mula sa isang concerned citizen tungkol umano sa mga hinihinalang mga abandonadong smuggled na sigarilyo. Agad namang rumisponde ang mga operatiba ng Sultan Kudarat MPS at doon na-recover ang 14 na kahon ng iba't ibang klase ng umanay smuggled na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga na humigit kumulang 518,000 pesos na iniwan umano sa madilim na bahagi ng nasabing lugar ng isang hindi pa nakikilalang suspect. Ang mga na-recover na sigarilyo ay nasa kustodiya na ng Sultan Kudarat MPS para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Ang operasyon ay bahagi ng kampanya kontra smuggling. Hinihimok ng kapulisan ang publiko na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon at tinitiyak na magpapatuloy ang operasyon para sa ligtas at maayos na kalakalan ng Bangsamoro. Mula rito sa Riyon ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. At mga ka-PNN, 66 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, ako si Patrolwoman Janina Aguas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.